ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka bag-ong himugso nga batang lalaki gibilin sulod sa St. Augustine Cathedral sa Cagayan de Oro City. Naluwas kaha ang bata. Pipila ka individual nakuhaan og video samtang nagrambol sa gawa sa usa ka bar sa Pagadian City. Tungod daw sa babae. 5 ka lalaki arestado human nagmagahi atol sa demolisyon sa mga namuyo sa kapingatus ka ektaryang yuta nga iya sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon. Ubang residente, voluntaryong giguba ang ilang balay. Davao City Mayor Baste Duterte, mulingkod isip acting president sa PDP laban. Andam sab matud pa silang mudawat og dugang miyembro sa maong National Political Party. Nagkainit og kulbahinam nga eksena sa Encantadia Chronicles Sangre atong masaksihan matag gabi sa GMA. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gidawat ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang katungdanan isip acting president sa PDP laban human nag-leave ang presidente sa partido nga si Senador Robin Padilla. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, karong acting president na si Mayor Baste sa buong partido ang pangutana karon kung magpamiyembro na bakaha ang iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte sa moong National Political Party. Apan sumala ni VP Sara sama siya mga ginaingon kaniadto nga magpabilin siyang single and ready to mingle sa matang sa politika. Sa pahayag ng ipagula sa PDP laban niadtong Lunes, nag-leave si Senator Robin Padilla isip president sa partido aron makafocus matud pa siya sa iyang katungdanan sa mosunod nga 20th Congress. Busa, isip executive vice president si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte maoy mo assume isip party president subay sa rule of succession sa ilang party constitution. Si Mayor Baste gidawat na ang paglingkod isip acting president sa PDP laban. Sumala niya, wala pa sila nagkaistorya ni Senator Robin. Apan girespeto niya ang desisyon ni ini ug suportado niya ang senador. Well, I will assume the position, of course, because there will be nobody left. So I will take this opportunity. PDP Laban is open to all, not exclusively to politicians or people in high places. So kung ordinaryo kang tao and you believe in making a greater country and you have aspirations to, join us in building a country. If you are for federalism, you are welcome to join. So, managhanta dire. Kung mas marami tayo, mas okay to. Karong acting president si Mayor Baste sa partido, awhagon baka niya ang igsuong si Vice President Sara Duterte sa PDP nga usa ka national political party. I do not know. We're very different when it comes to, this is my sister, na lahi na among pagkaigsuon niya, lahi ang politika gid sa mga kay say magbangga gid mi. So it's the same with sa ko ang amakan siya o any other else sa mga pamilya nga nas politika. So we have our own directions and platforms when it comes to politics. So I cannot di na ko gusto masumbagan ko. Sa kabahin ni VP Sara, dugay na siyang ginaimbita nga magpamiyembro sa PDP laban. Gani, mismo ang iyang amaha, si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, nga mo'y chairman sa PDP, ang nag-imbita kaniya. Apan, last year, July, nung nag-resign ako sa Department of Education, inimbita na ako ni dating Pangulong Duterte. At sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko, mas gusto ko yung ganito ako, yung sinasabi ko lagi na I'm single and ready to mingle in terms of politics. Kesa sa yung nakatali ka sa loob ng isang grupo. So, hanggang ngayon, ma'am, wala pa akong desisyon kung papasok ako ng PDP.
Sara, diyang gipangutana si Mayor Baste kung andam ba ang PDP nga dawaton ang mga politiko nga buot mo balhin gikan sa laing partido ngadto sa PDP agig pagpangandam na sa 2028 presidential election. Sumala niya Mayor Baste isip acting president karon sa PDP nga ang core principle man matud pa sa PDP mao ang dawaton ang tanan basta pareho og aspirations alang sa transformative change sa nasod. Busa dili matud pa kinahanglan mahimong politiko aron nga mahimong miyembro sa PDP. Apan sa karon sang litbag upano ang ilahang pagkambyo o posisyon ni Senator Robin Padilla, nakatagda sila nga mag-meeting ang mga opisyales sa PDP laban. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Ato ng Sairo ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Usa ka bagong himugsong baby boy ang gibilin sulod sa St. Augustine Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City. Ang maong bata daling nakuha sa mga nanimba o gi-turn over ngadto sa otoridad. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 5 sa hapon adlong Martes, nabulabog ang mga nanimbang deboto sa St. Augustine Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City. Dihang usa ka bagong himugso nga batang lalaki ang napalgan sulod sa simbahan. Sumala sa mga nakakita, gisulod matud pa og eco bag ang maong bata dihang ilang nakitaan. Dito gibilin ang bata duol sa tabernacle sa maong simbahan. Sumala sa parish secretary nga una pa man nakita ang bata, adunay duha ka mga babae nga nakita duol sa lugar. Mga 4:20 gito siya, dito pa to sila naglingkod sa katong bangko sa mga lay ministers o kanang sa mga magbabasa. Dayon mga around 4:39, so nigawas na ang duha. So pero nagbulag sila agi. Mo rin to mga 4:55 dayon na alarma na dayon ang tanan tungod kay nakita naman siya sa usa sa mga nagampo didto. Naibata gibilin. Gilayong girespondihan sa mga personahe sa Barangay 1 o City Social Welfare and Development Office ang maong insidente. Hinuon luwas ang maong bata o gipadede kini sa usa ka breastfeeding mom nga anaa sa lugar. Sumala sa CSWD nga adunay usa ka senior citizen nga miduol sa ilang buhatan kagabi nga nagpailang lola sa bata. Ato siyang giimbestigahan together with the Police Station 1 WCPD. Kaganingang buntag giagtuan nato sa area na dili negative day siya. Dili siya ang lola. Ang iyang giingon nga iyang apo is naara sa Agora. Sa karon ana kuno sa kustodiya sa CSWD ang maong bata ug ginahikay ang papel niini aron ma-turn over sa DSWD shelter. Nanawagan sab sila sa inahan sa maong bata nga makig-alayon sa ilang opisina alang sa intervention nga himuon. Ayaw kahadlok og duol sa CSWD kay andam kami maminaw sa imo ako unsa man gani ang inyong mga problema ato nang tabangan og lutas. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Andam na ang mga fitness program sa Davao City Police Office alang sa mga overweight nga mga pulis. Kini man gibutyag ni PNP Chief General Nicolas Torre III nga tangtangon sa pwesto ang mga overweight nga pulis nga dili maminusan ang timbang sulod sa usa ka tuig. Ani report ni John D. Esteban. Nakaandam na matud pa ang mga fitness program sa Davao City Police Office alang sa mga dunay extra pounds o katong sobra-sobra ang timbang nga mga sakop sa kapulisan sa syudad. Subay kini sa direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III nga dapat ang mga pulis physically fit. Natay once a week or twice a week nga pagpasingot mo like basketball, sa mga babae po, pwede po na natay Zumba. So part po ana ma'am, natay mga personnel, PT personnel nga nag-monitor sa mga obese, sa mga overweight. So naana sila ma'am, sila ang priority. Hindi isaksun sa ato ang GPP, mas amo pang paligonon ma'am, amo pang i-improve no kung unsa pay angay ibuhato para mas magawas ang mga singot sa ato ang mga medyo chabi-chabi ng mga PD personnel sa Davao City Police Office. Sumala sa DCPO, nakalista na ang mga pulis sa syudad nga overweight. Mao daw to sila ang prioridad nga mupailawom sa mga fitness program. Sa kung gusto din nato makagukod ta o kanang kriminal, dapat physically fit ta. Pero sa kung gingon ma'am, naamang good tay sa kung gingon magkataas sa edad, bisan og gamay ta og kaon muna ko gyud ta. So pag kami ma'am kana maging sa organization and part na sa MOA sa PNP personnel nga magpabilin ni nga physically fit.
Gihatagan og ultimatum ni General Torre og usa ka tuig ang mga overweight nga pulis nga magbawas og timbang aron dili taktakon sa serbisyo. After 1 year, sir, may separation from the service. Pero sa ngayon, ang standing policy, pag hindi ka nakapagbaba ng timbang based to the standard na dapat ay timbang mo, tanggal ka sa serbisyo pag hindi ka nakasunod. Yeah. Ilawom sa Republic Act 6975 o DILG Act of 1990, kinahanglan dili mulabaw o mukulang sa 5 ka kilo ang mga pulis base sa ilahang height, edad o gender o standard nga gibugaton. Gibasihan sab sa bagong PNP chief sa maong direktiba ang pagtuman sa Section 14 sa Republic Act 8551 o ang PNP Reform and Reorganization Act. Hinuon ngadto sa mga dunay medical condition, pwede matud pa nga ma-complete disability discharge o ibalhin sa administrative work. Kauban si Jojo Solarte sa camera, Jandy Esteban, One Mindanao. Nakuhaan og video ang pipila ka mga kalalakidan nga nagrambol gawas sa usa ka bar sa Pagadian City. PNP ginaberipika pa kung tinuod ba nga usa ka babae ang hinungdan sa mong insidente. Ani ang report ni Efren Bamak. Makita sa video ang pagsinumbagay niining duha ka lalaki sa kalsada gawas sa usa ka bar sa Pagadian City niadtong Sabado sa kadlawon. Apan kalit nga naundang human dunay laing lalaki nga nakasuot og yellow nga shirt ang miduol nga misulay matud pa og uwang. Taod-taod dunay kotse og motorsiklo ang milabang. Makit-an ang usa ka bangko nga gilabay padulong sa direksyon sa maong sakyanan apan wala nakita sa video kung naigo ba kini. Nagpadayon gihapon ang kagubot kung asa nagnilabanay na og botelya og mga bangko ang ubang mga tawo sa lugar. Matud sa Pagadian City Police. Sa ilang pagresponde, wala na nila naabtan ang maong mga kalalakian nga giingong hubog na. Nagsugod matud pa og inom ang maong mga kalalakian gabi pa niadtong Biyernes hangtod nga nangadlawon na lang. Ginaberipika pasab sa PNP kung tinuod ba nga tungod sa babae ang hinungdan sa away sa maong mga kalalakian. Wala na matud pa mipasangat og reklamo ang tag-iya sa mong bar ngadto sa mga nagrambol. Ginakuwaan pa kini og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Pahimangno sa kapulisan nga drink moderately o hinahinay lang sa pag-inom og likayan ang away. Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Libuan ka mga panimalay nga natukod sulod sa yuta sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon ang gipang demolish subay sa bando sa korte. 5 ka mga individual kinsa wala mipatuo sa gipatumang demolisyon ang gipang dakop sa kapulisan. Aniya ang akong report. Dakpan og pasakaan og kaso sa Maramag Municipal Police Station kining 5 ka mga lalaking individual nga pulos mga residente sa Purok 19A, Musuan, Dulugon sa Maramag, Bukidnon. Sumala sa PNP, wala matud pa mipatuo ang mga individual sa ilang pagpatuman sa demolition order ni adtong adlang Lunes. Bit-bit sa representante sa Sheriff's Office ang writ of demolition nga gi-issue sa RTC Branch 45, 10th Judicial Region batok sa mga residente sa Buffalo Tamaraw Limos Multipurpose Cooperative kun BTL ug Musuan Inhabitants Landless Farmers Association kun MILFA. Wala pa miluwat og pahayag ang mga dinakpan. So they were arrested dyan, no? For obstruction of justice, sir, and disobedience to persons in authority. So lahat ng pwedeng i-file na kaso, sir, is gina-prepare na, sir, para sa kanila. Gawas sa 5 nga nagmagahi, nahimong hapsay ang pagpatuman sa demolition order sa 155 hectare nga yuta nga giokupar o gitukuran o gana sa kapin libo ka mga balay o gitamnan og mga produkto. Sobra 700 ka mga pulis ang gipakatag nga maghatag og seguridad sa demolition team. Considering sa land area, sir, tapos to sa number sa mga informal settlers na ga-claim sa area, sir, they were distributed from different areas, no? And strategic location, sir, para makontain ang area. Sa kabahin sa Central Mindanao University, gibarugan ni ini nga igo lamang nila gipatuman ang dugay ng katungod o kaugmaon sa tunghaan. Ang demolition base sa nahimong desisyon sa korte. Dili lamang kini kadaugan sa CMU, apan kadaugan sa tanang estudyante, faculty, staff ug partners nga mituo sa kamahinungdanon sa edukasyon o
og ang katungod sa pag-atiman sa pampublikong yuta. Gani, lipay sab sila nga bisan pa man adunay mga individual nga naaresto apan sagad kuno sa mga apektadong residente mipatuo sa mando sa korte og sila na mismo ang nanghipos sa ilang mga gipuy-an. Dili gid ni siya madaog sa violente nga pamaagi sa pagpalayas o pagpangharas sa ato ang mga kauban dira no sa BTL ug Milfa. So karon kung mo na ilang pagtuo nga naa sila katungod minatapakan, always lang ako lang i-guide pud ang public nga always ta mo balik nga ang korte before ni come up ang korte og decision nila ilang gistudyuhan, ilang gi-evaluate ang mga pieces of evidence nga gipresentar. Sa katapusan, walay nasamdan sa mong demolisyon ug magpadayon sab ang kapulisan nga magbantay sa lugar hangtod mahanay na ang sitwasyon. Cyril Chavez, One Mindanao. Nagatubag o mga kaso ang usa ka pulis nga giingong hubog dihang nadakpan human nagpabuto sa iyang pusil atol sa usa ka bunyag sa Davao City. Sa imbestigasyon sa Los Amigos Police, mitambong sa selebrasyon sa bunyag sa Purok 5A, Barangay Los Amigos sa Davao City niadtong Domingo sa gabi ang maong pulis. Apan nagkabangi matud pa ang maong pulis nga giingong hubog ug laing bisita. Nahusay man daw ang bangi apan taud-taod kalit nga mibunlot sa iyang pusil ang pulis ug gipabuto sa yuta. Nagpanik ug naalarma ang mga bisita. Hinuon giling naaresto ang pulis ug na-recover kaniya ang usa ka Glock 15 Generation 4 pistol nga issued firearm sa PNP ug magazine nga dunay napulo ka buhing bala. Kasong administratibo ug kriminal ang giatubang sa maong pulis nga nasayrang police staff sergeant nga nadestino sa Kalinan Police Station. Wala pa kini pahayag. Duha ka 17 anyos nga lalaki kinsa gitudlong sospek sa pagpangawat og motor sa Claveria ug Hasaan, Misamis Oriental, dakpan sa kapulisan. Dakpan sa mga personal sa Claveria Municipal Police Station kining duha ka lalaki nga edad 17 anyos kinsa gitudlong nangawat og motor sa munisipyo sa Hasaan, Misamis Oriental adlong Martes. Misibat padulog sa Claveria mga sospek hinungdan nga nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan. Sumala sa Claveria MPS nga una pa man nadakpan ang mga sospek, nangawat na sab kuno sila og laing motor sa poblasyon Claveria niadtong adlong Domingo. Na-recover sa kapulisan ang upat ka mga motorsiklo nga gitabunan og dahon sa saging sa usa ka sagingan sa Barangay Santa Cruz, Claveria, Misamis Oriental. Kapin 50 ka loose firearms ang gitunol sa ubang mga residente sa Lanao del Norte ngadto sa lokal nga kagamhanan ug kasundaluhan. Ani ang report. Anaa sa 51 ka loose firearms ang gitunol sa ubang mga residente sa mga lungsod sa Kauswagan, Nunungan ug Pantar sa Lanao del Norte atol sa turnover ceremony sa kampo sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Barangay Maria Cristina sa Iligan City adlaw Huwebes. Lakip kini sa Small Arms and Light Weapons Program sa gobyerno. Sumala sa 2nd Mechanized Infantry Brigade, dakong tabang ang kooperasyon sa katawhan sa pagpabilin sa kalinaw sa usa ka lugar. Ganito ka nagsusuporta yung mga municipalities natin. They know that reducing yung firearms na nasa communities will definitely help in ensuring na magkaroon ng peaceful environment doon sa kanila. Sumala ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Carlito Galvez Jr., dili na cash grants ang ginahatag sa mga musurrender, inay panginabuhian ug edukasyon. Ang ginagawa po namin, meron po tayong tinatawag na kung sa college, 4 na taon po yun, binibigyan po natin ng 50,000 per year, so more or less 200,000. Napakalaking pera po na yun. Then yung iba naman, ang ginagawa naman natin katulad ng yung Japan at saka yung UNDP, nagbibigay sila ng pangkabuhayan. Misaadsab ang Kauswagan LGU nga padayon nilang ginapatuman ang programa. Ilabi pa nga gikonsiderang war-torn ang ilang lugar kaniadto. Our history in Kauswagan says volume of what we have undergone before 2010. We were once a war-torn municipality and we initiated our Arms to Farms program. Nagpasalamat sab ang DILG ug LGU sa maong lakang sa kasundaluhan.
Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gilusan na sa Department of Labor and Employment Region 11 ang tag 20 pesos per kilo nga bugas alang sa mga minimum wage earners sa Davao Region. Ani ang report ni John D. Esteban. Nagsugod na ang Department of Labor and Employment o DOLE 11 sa pagigalayon sa Department of Agriculture o DA 11 sa pagbaligya sa 20 pesos per kilo nga bugas sa Hagunoy, Davao del Sur niadtong Biyernes, June 13. Mukabat sa 4,000 kilos sa bugas ang giripak o gibaligya sa 400 ka minimum wage earners nga trabahante sa tubuhan sa Davao Mill District Development Council Foundation Incorporated nga maoy partner organization atol sa launching. Sumala sa Regional Director sa DOLE 11 nga si Attorney Randolph Pensoy, ang RISE program available pa sa karon sa vulnerable sectors, lakip mga senior citizens, persons with disability ug mga benepisyaryo sa Patawid Pamilyang Pilipino program kon 4Ps sa DSWD. Apan, buot matud pa sa DOLE nga makaabot kini sa mga minimum wage earners. Kung buot sa mga employers, labor organizations o workers associations nga maka-avail sa maong programa, kinahanglan nga mopirma og Memorandum of Agreement Tally Food Terminal Incorporated o FTI ay mupalit ang FTI og bugas sa National Food Authority o NFA ug iapod-apod kanila aron mabaligya sa 20 pesos per kilo sa mga trabahante. Kahinumduman nga gilusad sa administrasyon ang tag 20 pesos nga bugas sa Cebu City ni adtong nakalabing bulan nga subay sa saad ni Presidente Bongbong Marcos ni adtong 2022. Apan dunay duda kung magmalungtaron ang programa. Gani pipila ka ekonomista ang nagparayag sa ilang kabalaka nga makaapekto kini sa mga mag-uuma. Tubag sa Malacañang, paningkamutan kuno nila nga mulungtad ang programa. Sumala ni PBBM, gipakusgan matud pa ang suporta alang sa mga local farmers ug nakipulong na sa laing nasod aron mamintenar ang gikinahanglang supply. Gipatikos sab kini ni Vice President Sara Duterte gubikan milabay pa ang 3 ka tuig una na implementar ang programa sukad paglingkod ni PBBM sa pwesto ug gikwestiyon ang timing sa paglusad niini atol sa eleksyon. John D. Esteban, 1 Mindanao. Misiguro ang kapulisan sa Davao Region ug Davao City nga padayon silang musubay sa balaod sa mga pagahimong pag-aresto. Taliwala sa mando sa PNP Chief nga padaghanay ug maaresto. Ani report ni John D. Esteban. Gisiguro sa Police Regional Office 11 nga naisubay sa balaod ang tanang himuong pag-aresto labi na sa mga kaso sa illegal na droga. Kini human sa pahayag ni PNP Chief General Nicolas Torre III nga padaghanay ug maaresto ug lakip sa performance metrics ang mga drug-related arrest. Hinuon giklaro sa opisyal nga wala kini kota. Sumala sa PRO 11, magparayo ng ilahang pagtuman sa police operational procedure ug pagrespeto sa tawhanong katungod. We are bound to follow the police operational procedure kay dili po may gusto mapafile og kaso. And the operatives naman of the Davao City Police Office kabalo na gina sila kung say proper nga pagkandak og bypass operation kay isa lang kamali ma'am sayang ang effort sa tuwang kapulisan kay i-dismiss gyud na siya sa korte. Susama-sab ang pagpaniguro sa Davao City Police Office. Kung makita nimo sa iyang program karon mas siya holistic siya no kay ang kuan niya is concern niya about sa community. And then, napod ang sa concern sa internal, sa PNP. Kaya ang isa sa iyang mga kuan dito is, i-promote man pod ang unity within the ranks. Nakita sab sa PRO 11 ug DCPO nga holistic ang approach sa bagong PNP Chief. Isa sab nga gusto sa atong Chief PNP is to focus sa trabaho, kung unsa gyud ang trabaho sa atong police. To enforce the law, prevent and control crimes, siguraduhin gyud nato nga safety ang mga tao. So, Kauban, si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Esta Secto, nagkari ang pagpangandam sa mga karakter sa Encantadia Chronicles Sangre alang sa usa ka gyera nga atubangon. Natubag sab kagabi ang pangutana kung anong muadto sa mundo ng mga tao ang karakter ni Sanya Lopez nga si Danaya. Ihanda ang aking tagapagmana.
Gipaila-ila na si Hara Cassandra sa Lireo played by Michelle D. Buot ni Cassandra nga moadto ang pamilya ni Danaya sa mundo ng mga tao apan wala sila masayod nga nagkaistorya na si Cassandra ug Bathalumang Cassiopeia played by Solen Yusuf kalabot sa kapalaran sa anak ni Danaya. Ang anak niya nga si Gaia played by Cassie Lavarias sayo nga mamatay. Nakita ni Cassiopeia nga ang ikaduhang anak ni Danaya nga si Tera played by Bianca Umali, siya raw ang musunod nga tagapagligtas sa Encantadia ug moatiman sa brilyante ng lupa. Nagaban sa isab ang mga taga Niniave sa pagpanguna ni Kera Mitena played by Rian Ramos. Gireveal sab sa episode nga si PBB Celebrity Collab housemate Mika Salamanca si Anaka ang alagang kwago ni Kera Mitena. Padayon natong subayon ang sangre matag 8 p.m. paghuman sa 24 oras sa GMA Prime. Usa ka Mindanawan ang usa sa upat ka swerteng weekly winners sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Sa ika-75 ka anibersaryo sa GMA, 75,000 pesos ang nadaugan sa upat ka swerteng winners gikan week 1 hangtod week 4 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Congratulations kina week 1 winner Gerard Francis Cruz nga taga Manila. Week 2 winner Minerva Camporedondo nga taga Laguna. Week 3 winner Leo Aguilar nga taga Samar. O Week 4 winner Gloria Pagasian nga taga Zamboanga del Norte. Mga Kapuso hangtod July 11, 2025 pa pwedeng magpadala og entries busa. Palit na og participating products ug join na mga Kapuso. Malay mo kamo na ang musunod nga makadaog sa mga musunod nga semana sa daily ug weekly cash prizes ug 7 ka 1 million peso winner sa Grand Draw. Mga Kapuso magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Ang notification sa mga midaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 winners pinaagi sa official call or text message gikan sa GMA. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o mobisita sa microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Og mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayo lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.